Provincial Director, Police Colonel Jeff Leones Nui, whom I had worked with the Special Action Force when we both graduated. I graduated in 95, I joined SAP. After he graduated also, he joined SAP. And we worked together in the entire island of Negros. So, marami na rin kami pinagsamahan dyan. To your DPDA, Police Lieutenant Colonel Benjamin Usman. To your DPDO, Police Lieutenant Colonel Chris Conrad Gutierrez. Okay. To the other provincial staff officers, the Chief of Police, the other PCOs, PNCOs, NUPs, ladies and gentlemen, good afternoon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It is both an honor and privilege to conduct my first command visit here in Sulu Police Provincial Office. I extend my sincere appreciation to the Provincial Director and all personnel, both uniform and non-uniform, for your warm welcome and for your dedication to duty. The challenges you face here in Sulu are unlike those in many other areas. Yet you continue to fulfill your responsibilities with commitment and integrity. Your service in this province is vital, not only to local peace and order, but also to the broader efforts of the Philippine National Police to ensure national stability. As we move forward, I strongly encourage everyone to internalize and uphold the three leadership pillars set forth by our Chief PNP, General Nicolas Deloso Torre III. First, the swift and responsive public service. Sabi nga nila, mame-measure ng ating community ang presence natin if every time that they need us, we are there. So paano natin magagawa yan? Dapat ang pulis nasa kalye. Alam niyo, sa regional headquarters, I started downloading. Nagbawas ako ng tao sa PTO, sa region. Kasi I believe, mas kailangan ng ating mamamayan ang kapulisan sa kalye. Ma-achieve natin yan. Sabi nga ng ating presidente, gusto niya ang pulis nakikita at nararamdaman. Hindi nila tayo makikita kung lahat tayo magtatago. So dapat tayo do our part, do our share. Gaya nga na lagi ko sinasabi, meron ba sa atin dito pinilit maging pulis? Meron ba? May pinilit ba sa atin maging pulis? Wala. May pinilit pa sa atin ma-promote? Wala. So lahat yan, pinagsikapan natin. I believe lahat kayo nag-apply. Nagsumikap. Yung iba nga dyan, may nagkukwento pa, nagbayad ako sa'yo. Diba? Maging pulis lang. Lumapit kung kani-kanino, maging pulis lang. Ngayong naging pulis tayo, ano naman ngayon ang babalik natin sa community? So dapat wag natin kalimutan. Nung nagkaroon ng pandemic, lahat tayo, pulis na dito. Tama? Anyway, Troop Commander, bigyan mo ang tigas pahinga para lahat tayo uniform. Kaya tigas pahinga na lang kayo. Tigas pahinga. Ay, naman tayo. Relax lang kayo, ha? Relax lang. Huwag natin itong maging informal. So, going back, nung nagkaroon ng pandemic, karamihan sa mga kamag-anak natin nawalan ng trabaho. Tama? Nawalan ba ng trabaho at sweldo ng kapulisan? Hindi. So, ganun tayo inalagaan ng ating gobyerno. Binigyan pa tayo ng pagkakataon na tumaas ng sweldo. Tama ba? So, suklian natin. Okay? Ano ba yung sukli na dapat? Tandaan natin, ang ating sweldo, kanino ba nanggaling ang ating sweldo? Kanino nanggaling? Sa mga mamamayan, sa mga ibinayad nilang buwis, diyan ang galing. So, lahat sila may karapatang makatanggap ng ating serbisyo. So, ganun tayo. Hindi po pwedeng para tayo mataas, nagmamataas. Hindi pwedeng ganun. Dapat, naaabot nila tayo.
Ayaw ng ating Chief PNP, pag may tinugunan tayo na problema, iiwanan natin sila. Kahit pang barangay yan, ihatid natin. Siguraduhin natin na satisfied yung ating mga kliyente. Kayo dito sa PPO, ang kliyente ninyo, karamihan dito, mga kapulisan din natin na nasa kalye. Tama ba? Mula sa R1, R4, R5, karamihan dyan, yung mga kapulisan natin pupunta rito. So dapat pagsilbihan natin sila. Huwag yung mag-submit ka rito, magdala ka dito, wag gano'n. Okay? Tandaan natin, napakarami ng pinapagawa natin sa kanila sa kalye. Multiple tasking. Tama ba? So kung sila ay tinutulak natin gumawa ng multiple tasking, much more kayo dapat na nandito sa PPO. Bakit? You enjoy the comfort of your offices. May aircon ba dito? May aircon. Diba? Yung iba dito, naka-aircon. Nakakapag-social media. Sa field, napakahigpit natin. Bawal mag-cellphone. Bawal paupo-upo. Bawal pumasok sa mall. Bawal sa mga convenience store. Ang daming bawal. Kasunod pa yung, i-comply mo to, pumunta ka to, gawin mo to. Tama ba? Tama. So dapat tayo rito, pag pumupunta sila, i-accommodate natin. Okay? Ayoko pinahihirapan natin ang kapulisan natin sa kalye. Kasi nasa kanila ang buhay natin, ang buhay ninyong lahat dito. Okay? Kung kinakailangan, ihatid natin sa kanila, ihatid natin. Maliit na bagay, tawagan ninyo, i-research natin. Nowadays, puso na ngayon ang ating technology. So, isubmit na lang sa inyo. Kung gusto niyo ng hard copy, i-print niyo. Hindi yung mag-print ka, dali mo rito. Huwag ganun. Okay? Tulungan natin sila. Sila na nandoon yung risk sa labas, tulungan natin. Ayoko makakarinig, even ang region, sinabihan ko. Even yung mga compliance na pinapagawa nila sa inyo, mag-submit ka ng quarterly, semi-annually, annually, pinapatigil ko yun. Sabi ko sa kanila, pag nag-submit ng monthly ang PPO, you consolidate it. Hindi po pwedeng lahat na lang ng gusto niyo hihigit dito sa baba. Binabago natin. Okay? Kasi nga, mas gusto natin, kayo na nandito, yung mga pulis natin sa field, walang gagawin kung hindi magtrabaho, mag-observe sa community, tugunan natin yung mga pangangailangan ng ating mga kababayan. Napakalaki ng role ninyo dito. Napakalaki. Una, binabati ko kayo sa mga services na ginawa nyo rito. Alam ko, instrumento ang bawat isa sa inyo sa pagkakaroon ng kapayapaan, lalo na dito sa Luzon. Sabi nga natin, gone are the days na nagiging magulo. Dapat kami kapayapaan. Lahat na pag-uusapan. Lahat na pag-uusapan. Hindi kailangan gumamit ng dahas. Okay? So, dapat tulungan natin yung nasa ibaba. Kayo din mismo, tumulong din kayo. Second pillar ng ating Chief PNP, unity and morale within the ranks. No matter your rank or role, whether you are assigned to operations, admin support, or logistics, each of you contributes to the strength of the organization. When our personnel feel supported, respected, and motivated, they perform with greater discipline and pride. Build each other up. Correct one another when needed, but never leave anyone behind. A united police force is a stronger police force. Third is accountability through modernization. We must open to change. Use the systems and equipment available to improve the way we serve. Adapt to new tools, digital processes, and innovative methods of communication. Accountability is no longer just about compliance. It is about transparency and responsibility in everything we do, from how we handle reports to how we face the public and how we carry ourselves, even off duty. I urge all of you to take initiative. Do not wait for an inspection or for someone to give the command. Let us always lead by example in your everyday actions. Remain loyal to your oath, faithful to the Constitution, and committed to the Filipino people.
Let these three leadership pillars be reflected not only in your performance, but in the way you carry yourselves as public servants. Gaya nga na lagi ko sinasabi, wala kaming hinihiling na sobra-sobra mula sa bawat isa. Gawin lang natin yung trabaho natin. Yung mga patrollers natin, every time they wear their uniforms, mag-perform tayo. After their tour of duty, go home. Spend time with your families. I believe marami sa inyo taga dito. So samantalahin natin yung pagiging taga dito natin. Pangalagaan ninyo, tandaan ninyo, sa panahon ngayon, ang dami ng technology, pag nakuha na ka ng picture, may ginagawa kang kalokohan, isipin natin yung mga mahal natin sa buhay. At isipin natin kung paano sila nababash. Marami sa mga anak natin, kapatid, pag nabash sa social media, ano nangyayari? Nadi-demoralize, nalolo-moral. Sa Manila, napakataas ng instances na nagsusuicide yung mga bata. So bakit kaya? Nabubuli sila. Kaya dapat kayo na nasa kalye, pangalagaan. Mahirap yung makita na kayo ng mga kababayan ninyo. Si Patrolman Pedro, panay patulog-tulog lang ang ginagawa. Magra-radiate yan sa mga pamilya nila. Without you knowing, nabubuli na yung mga kamag-anak nila. Okay? So again, once we wear this uniform, trabaho tayo. Meron ba sa inyo pinilit dito na magtrabaho ng lampas doon sa dapat? May pinilit ba? May pinilit ka ba rito dyan? Pagdating ng alas 5, pwede na umuwi. Hindi pwede umuwi. Dapat hanggang alas 12 kayo. Meron ba? Yun ang nagsabing pinapatrabaho ko ng PD namin na sobra-sobra. Okay. Wala yan. Dahil yung PD nyo, makatao yan. At nga sa inyo nakasama ko na yan sa SAP. Kakilala ko na yan. Okay. So again, sa akin, una, nagpapasalamat ako sa mga efforts ninyo sa pagkakaroon ng kapayapaan dito. And then, i-remind natin ang bawat isa, ang mga juniors natin, ipakita natin kung ano pa talaga ang trabaho ng police. Pakita natin. Kayong mga senior, lead by example. Ganun lagi. Hindi pwedeng magkukuman kayo, gawin mo to, gawin mo dyan. Hindi mo naman ginagawa. So, hindi maganda yun. Behind your back, sinisiraan ka ng kasamahan mo. Okay? Alam niyo, sabi nga namin sa amin, laging napakahalaga ng tinatawag na service reputation. Pag nasira ang credibility mo at reputasyon mo, wala naman yung wala sa iyo. Okay? Kahit saan ka pumunta, hindi ka papansinin. Pansinin ka man, pagtalikod mo, murahin ka dyan, sasabihin, walang kwentang pulis yan. Okay? So, dapat pangalagaan natin yung ating service reputation. So, thank you once again for your service and for all that you do for the people of Sulu. Continue serving with heart, with purpose, and with professionalism. Thank you and masalamat. Thank you very much, sir, for your inspiring message and for the guidance for us to be more effective and efficient in performing our sworn duties and responsibilities as public servants. And now, a token of our heartfelt appreciation to our Regional Director. To present the memento, we have our Provincial Director, Police Colonel Jeffrey Yulis Uy, to do the honor, to be assisted by our Deputy Provincial Director for Advice.